Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ikinagagalak ko po na kayo po ay anyayahan na panoorin ang OHC video ng Mensahero ng Silangan. Sapagkat kung kayo po ay may mga katanungan sa inyong isipan na hindi nasasagot, baka sakali dito po masagot ang inyong mga katanungan. Sapagkat ako po, noong hindi ko pa po ito napapanood, marami din po akong mga katanungan na gumugulo sa aking isipan. Ngunit nung dumating po itong video na ito sa buhay ko at pinanood ko, dito po nagkaroon ng linaw ang mga gumugulo sa aking isipan. Lahat po nasagot. Kaya pagpapala po ito para sa akin. Sana sa inyo din po. Be blessed! At kung kayo po ay naliwanagan at nasiyahan sa inyong mapapanood, paki-like and share lang po. Follow the link po. Nasa baba lang. Thank you po! Masayang bati ulit mga Ophirians. Sa mga new subscribers, welcome to Ophirian Heritage Conservatory. Ipapakita natin ngayon ang mga gawain ng serpent seeds na hindi nakikita ng karamihan. Tutuklawin na sila ng serpent seeds pero hindi pa rin nag-aalam dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan ng Genesis chapter 3 verse 14 and 15. The Elohim said to the serpent, I will put enmity between your seed and the woman's seed. He will crush your head and you will bruise his heel. Hindi nyo makikilala ang serpent seeds hanggat patuloy kayong nagbubulag-bulagan sa katotohanang ibinabahagi ng Ophirian Heritage. Sa video na ito, malalaman nyo kung paano napasok at nakuha ng serpent seeds ang mga kaharian sa mundo mula pa sa sinaunang panahon. Bago natin ibigay ang karugtong ng nakaraang video ng Babylon series, magbibigay lang po tayo ng konting patnubay sa mga baguhan. Mas maganda po kung gagamitin ninyo ang playlist na inihanda namin para kompleto at tama ang pagkakasunod-sunod ng inyong panunuorin. Nasa description po ang link. Itong pinapanood nyo ngayon ay kalagitnaan na ng dalawang series. Para makasunod po kayo at maunawaan ito, kailangan pong napanood muna ang Creation series mula sa simula. Tinutumbok po ng series ang Mystery Babylon at iba pang prophecies. Ang pinakapundasyon ng Revelation ay ang Genesis. Ang susi sa Mystery Babylon ng Book of Revelation ay ang tamang pagkakaunawa ng serpent seed mula sa panahon ni Adam and Eve. Kapag hindi yan inalam, hindi rin mauunawaan ang kabuuan ng Book of Revelation. Pansining mabuti, ang Genesis ay nagsimula sa Tree of Life, ang Book of Revelation ay matatapos sa Tree of Life. Ngayon, dugtungan na natin ang nakaraang video. Ito na po ang Serpent Seed number 6 at ito ay Babylon Series number 3. Sa ating pagpapatuloy, laging tandaan na meron pang Nephilim pagkatapos ng baha na nakikialam sa human race. Carrier man ng serpent seed o hindi, kapag nalahian ng Nephilim, ay nagkakaroon ng matingkad na kulay na sobrang naiiba sa kulay ni Shem at Ham. Ang lahi ni Shem ay mula sa pagiging very dark brown hanggang sa pagiging light brown o kayumanggi.
Categorically, mabibilang ang Shemites sa black race dahil sa melanin content. Ang lahi naman ni Ham ay much darker kaysa mga Shemites. Hindi na natin kailangan pang ipaliwanag bakit halos walang melanin pigment ang lahi ni Japheth. Kahit manirahan sila sa Africa at mag-sunbathing ng matagal, kahit na malapnos na ang balat nila, hindi nila makukuha ang kulay ni Shem at Ham. Sa kabilang panig naman, kahit pumuti ang lahi ni Shem dahil hindi nasikatan ng araw, muling babalik ang tunay na kulay kapag nasikatan na. Yan ay dahil sa natural melanin content ng balat ng mga Shemites. Hindi po totoo ang sabi-sabi na kapag ikaw ay nasa malamig na lugar, ang magiging lahi mo ay magiging parang kano. Katunayan, ang kulay ng mga native Eskimo mula sa pinakaunang lahi nila ay ganun pa rin naman hanggang ngayon. Hindi sila nagmukhang kano. Sa nakaraang video, may iniwan tayong katanungan kung sino ang nagpasimula ng snake divination o snake worship. Kapag alam natin kung saan nagsimula, madali nang masundan ang kanilang bakas sa kasaysayan. Mahalagang mag-recap tayo ng kunti para ma-refresh ang ating kaalaman mula sa nakaraan. Naipakita natin sa mga lumipas na video na sina Ama ang snake carrier na direktang nanggaling sa lahi ni Cain. Ang serpent gene ay taglay ng mga anak ni Ham at ito ay nabuhay kay Canaan. Kung hindi ito lubusang nauunawaan, payo namin balikan nyo ang nakaraang videos ng creation series. Ngayon, bakit natin ito binibigyan ng diin sa pagtatalakay? Kasi maraming naglipa na ngayon ng mga literature na iniuugnay ang mga Semitic sa snake worship. Ang basihan, dahil natagpuan daw sa Israel ang mga artifacts na ginagamit sa snake cult. Mabenta ang istorya na yan sa mga hindi alam ang pinakamalalim na pinagmula ng serpent seed sa panahon pa lang ni Adam and Eve. Kung natatandaan pa, si Canaan ang naunang umukupa sa lupain ng Israel. Nakuha lang ng lahi ni Jacob ang lupain noong lumabas sila galing ng Egypt, panahon na ito ni Moses. Kinailangan pa munang bawiin ng 12 tribes of Israel ang lupain mula sa mga Canaanites. Ang tamang chronology ng Biblia ay nagpapatunay na yung mga snake cult artifacts ay galing sa mga Canaanites at Babylonians. Hindi po sila Semitic dahil lahi sila ni Ham na anak ni Naama. Ang Semitic ay lahi ni Shem. Pangalawa, ang mga Semitic or Shemites na lahi ni Shem ay hindi sumasamba sa serpent dahil hindi naman serpent seed ang mga Shemites. Kung meron mang Shemite na naimpluwensyahan, hindi pa rin nararapat sabihing ang snake worship ay Semitic origin. Ang mga Ophirians or Filipino ay galing kay Shem, kaya tayo ay mga Semitic or Shemites. Kahit naman sabihin nating hindi natuto sa tamang pagsamba ang ating mga ninuno dahil nga napahiwalay na si Joktan, wala po tayong history bilang civilization na sumasamba sa ahas. Klarado po tayo dyan. Walang ibang magpapalaganap ng serpent or snake worship kundi ang serpent seeds. Sa aming analysis, ang mga civilization na may serpent worship ay mga serpent seeds with few exemptions kung meron man. Pag sinabing worship, ibig sabihin, yan ay pagkilala sa serpent bilang banal na dapat sambahin. Lagi nating tandaan na ang mga Greek ay may close affinity sa mga Babylonians, Canaanites at Egyptians. Kitang-kita yan sa civilization ng ancient Greeks hanggang sa ngayon. Sinalo ng Greeks ang ideology, culture, philosophy at religion ng Babylon, Canaan at Egypt. Ang naging pinakasentro niyan at repository ay ang Babylon. Tinangkilik ng Greeks ang Babylon, binihisan ang harlot woman, binigyan ng bagong pangalan at bagong trademark at ipinasa sa new generation. Sa business concept, ang tawag dyan ay rebranding. Kung gagawa natin ng simpleng equation, ganito ang lumalabas. Canaanite plus Egyptian
plus Babylonian equals Greek civilization. Mula naman sa Greek, isinilang ang civilization ng Europeans kasama na ang Australians and Americans. Itong mga Australians, kahit nakatira na sila sa teritoryo ni Ham, hindi pa rin sila maituturing na lahi ni Ham dahil sila ay mga estranghero lamang sa lupain. Lahi pa rin sila ni Japhet. Ophirian, bakit naman tila masyado kayong focus sa mga Greeks? Meron pong dalawang mabigat na dahilan. Una, sila ang nag-translate ng Old Testament mula sa Aramaic Hebrew dialect papuntang Greek. Ang original New Testament naman daw ay nasusulat sa Greek. Lahat ng iba't ibang versions ng Biblia na hawak ng iba't ibang relihiyon ay galing na sa kamay ng mga Greeks. Nararapat lang na busisiin ang laman ng Biblia, baka mamaya Greek gods and goddesses na ang sinasamba ng sangkatauhan. Ang pangalawang dahilan, bakit tayo nag-focus sa mga Greeks? Kailangan nating masundan kung saan napunta ang serpent seeds matapos malusaw ang kanilang pugad sa ancient Babylon. At saan naman sila pumunta noong nalusaw din ang ancient Greek civilization? Sino ang kumupkup sa harlot woman? Kapag nasundan, sakalang lilinaw ang sinabi sa sumpa na I will put enmity between your seed and the woman's seed. He will crush your head and you will bruise his heel. Ibig sabihin, magkakaroon ng banggaan ang dalawang human race, serpent seeds versus seeds of the woman. Lagi pong mag-clash ang dalawang yan na sinimulan ng pagpatay ni Cain kay Abel. Gantihan yan hanggang sa dulo ng panahon on a global scale. Sinabi din yan sa Matthew, nations shall rise against nations. Ibig sabihin, ang mga nations na pinamumunuan ng serpent seeds at nations na pinamumunuan ng woman's seeds ay laging maglalaban hanggang sa dulo ng panahon. Yan ang inilalarawan ng Book of Revelation. Mapipigilan ba natin? Hindi. So bakit pa natin inaaral itong prophecies mula sa Genesis kung hindi naman pala mapipigilan? Simple lang po, para alam natin kung saan tayo dapat lumugar. Hindi po natin hangad na magkaroon ng pagkakahati-hati ang sangkatauhan. Ngunit, ihayag man natin o hindi ang ating nalalaman, ang sumpa ay nangyayari na noon pa hanggang ngayon at hanggang sa darating na panahon. Ang nakasulat ay matutupad sa ayaw natin at sa gusto. Balikan natin ang serpent divination o worship na ginagawa ng serpent seeds. Magsimula ulit tayo sa pinakamatandang civilization sa Fertile Crescent pagkatapos ng baha. Canaan at Mesopotamia ang focus natin muna. Maraming artifacts na ginagamit sa serpent cult or snake worship ang natagpuan sa Canaan at mga lugar sa Israel na inukupan ng lahi ni Canaan bago pa man dumating doon ang mga Israelites. Dalawa ang natagpuan sa Megiddo, isa sa Gezer, isa sa Sanctum Sanctorum ng Area H Temple ng Hazor, at dalawa naman sa Shechem. Iisa ang sinasabi ng Bible, History, and Archaeology. Ang mga lugar na yan ay inukupan ng mga Canaanites bago pa man dumating ang mga Israelites. Wala pong kinalaman ang mga Shemites o Semitic sa snake worship. Ngayon, may history ba ng hidwaan sa pagitan ng Canaan at lahi ni Shem? Yes, meron. Inagaw ng mga Canaanites ang lupain ng Israel at nagkaroon ng sagupaan sa pagitan nila noong panahon ni Joshua matapos makalaya ang mga Israelites mula sa Egypt. Kung ganon, natupad na naman ang sumpa. I will put enmity between your seed and the woman's seed. He will crush your head and you will bruise his heel. Pumunta naman tayo sa Egypt. Kung naaalala pa, ang Egypt ay nagmula kay Mizraim na anak ni Ham. Ibig sabihin, kapatid ni Mizraim o Egypt si Canaan. Mga serpent seeds ba sila? Yes, dahil anak sila ni Naama.
Kaya huwag kayong magtataka kung bakit inalipin ng Egypt ang Israel ni Shem habang inagaw naman ng Canaan ang lupain ng Israel. Kumbaga, pinagtulungan ng magkapatid na serpent seed ang mga Israelites. Ngunit, huwag niyo munang husgahan agad ang lahi ni Ham pababa kay Mizraim at Cush dahil sa paglipas ng panahon, bandang huli, ang Israelites ay kumanlong sa lahi ni Cush sa Africa. Tandaan po natin na ang serpent genes ni Ham ay dormant o recessive dahil diluted na ito ng genes ni Noah. Yung galing kay Canaan ang naipasa sa Babylonians na active. Ngayon, ano naman ang proof na nagkaroon nga ng snake worship at divination sa Egypt? Ang cobra ay sinasamba ng mga Egyptians. Ang cobra ay hindi lamang nauugnay sa sun god na si Ra, kundi sa iba pang mga gods gaya ni Wadjet, Renenotet, Nehebkau, at Meretseger. Sino si Wadjet? Siya ang patron goddess ng Egypt na kadalasang inilalarawan na isang snake na may ulo ng babaeng tao. Ang Per-Wadjet City ay dedicated sa pagsamba kay Wadjet at sa kanya rin ipinangalan. Ang simbolo ni Wadjet na tinawag na Ureus ay matatagpuan sa royal crown ni Ra at sa headdress naman ng Pharaoh. Tandaan niyo po, itong Ra ay God of the Sun. May kaugnayan yan sa sun worship na tatalakayin natin ng hiwalay. Ang isa pang god na may kinalaman sa serpent worship ay si Meretseger at nauugnay naman kay Osiris, ang god of the afterlife ng mga Egyptian. Ang ibig sabihin ng Meretseger ay she who loves silence, kung kaya siya ay itinuturing na goddess ng mga libingan. Malaki po ang naging epekto nitong sina Ra, Osiris, Amon, Horus at iba pang mga gods and goddesses sa modern day religions. Mag-integrate na po tayo ng information tungkol sa Egypt. May pyramid ba ang Egypt? Of course, yes. May mga obelisk? Yes. May serpent worship? Yes. Nagkaroon ba ng hidwaan sa pagitan ng Egypt at lahi ni Shem or seed of the woman? Yes. Inalipin ng mga Egyptians ang mga Israelites. Kung ganon, nagkaroon na naman ng katuparan ang sumpa ng Genesis. I will put enmity between your seed and the woman's seed. He will crush your head and you will bruise his heel. Ngayon, puntahan na natin ang Mesopotamia. Huwag po kayong malito. Ang Mesopotamia ay malaking region sa Fertile Crescent kung saan matatagpuan ang Sumer at Babylon, ang pinakasentro ng civilization. Sa Mesopotamia, meron silang tinatawag na Ningizida, Lord of the Good Tree. Ito ang Mesopotamian god of vegetation. Ayon sa Sumerian mythology, siya ay isang serpent na ang ulo ay tao. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng Lord of the Good Tree? Sino ang Lord at ano ang tree na tinutukoy? Ang tinutukoy nilang Lord ay ang serpent. Ibig sabihin, ang tree ay ang tree of knowledge of good and evil. Ang essence ni Ningishida ang sinisimbolo ng Caduceus. Ano naman ang Anunnaki? Marami sa atin ang familiar sa Anunnaki story dahil sa ancient astronaut theory at chariots of the gods ni Zechariah Sitchin. Sa mga nakumbinsi at inclined to believe this theory, makinig po kayong mabuti. Ito ang vital arguments ng Ophirian heritage. Sinasabi ng proponent nitong Anunnaki theory na mas kapani-paniwala ang Sumerian tablets dahil higit daw itong nauna kaysa Biblia. Ito ang sagot ng Ophirian. Totoo naman na nauna ang mga Sumerian at Mesopotamian tablets kaysa Biblia. Ngunit, hindi porket nauna at nasulat sa Sumerian at Mesopotamian tablets ay totoo na. Tandaan na ang Mesopotamian, Sumer at Babylonian civilization ay itinayo ng serpent seeds.
ang Babylon ay itinayo ni Nimrod. Questionable ang nilalaman ng Sumerian at Mesopotamian tablets dahil ginawa sila ng serpent seeds. Ngayon, bakit nauna ang Sumerian at Mesopotamian tablets kaysa Biblia? Kung natatandaan nyo, pagkatapos ng baha, sinimulan agad ng serpent seeds ang pagtatayo ng civilization. Mabilis nila itong napaunlad dahil dati na silang may blueprint o idea hango sa civilization ni Cain. Tinutulungan pa sila ng mga Nephilim na tinawag nilang Anunnaki. Ayon naman kay Helen Blavatsky sa kanyang librong The Secret Doctrine na inilimbag noong 1888, ang mga Anunnaki daw ay reptilian race na nakipagmingle sa humans ng Lemuria na inilubog ng baha. Umaayon sa Biblia ang sinabi ni Blavatsky, ang Lemuria ay tumutukoy sa city ni Cain. Ang reptilian race ay ang serpent seed, ang baha ay ang Noah's flood. Pangalawang argumento tungkol sa Anunnaki theory, sinabi ni Sitchin na ang tao ay nilikha ng mga Anunnaki sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang genes or seeds sa unggoy. Ito ang sagot ng Ophirian. Ang mga Anunnaki ay hindi mga earthly creatures at sinabi nating sila ang mga fallen angels. Ang sinasabi ni Sitchin na inihalo ng Anunnaki ang kanilang genes sa unggoy para likhain ang tao ay ating tinututulan dahil ang reptilian o serpent seed na sinasabi sa Biblia ay nagmula kay Cain. Ngayon, ito ang synthesis ng Ophirian heritage. Sinusuportahan ni Blavatsky ang Biblia sa aspetong mayroon ngang lumubog na civilization at mayroong reptilian seeds. Sinuportahan naman ni Sitchin ang Biblia sa aspetong merong out of this world na mga entity na nakialam sa human race. Hanggang dyan lang ang tinatanggap ng Ophirian heritage dahil yan ay matatagpuan din naman sa Biblia. Bakit mahalagang aspeto ang kwento ng Anunnaki sa usaping serpent seed at serpent worship? Yan ay dahil itinuturing ng Sumerians na si Enki ang serpent sa Garden of Eden na lumikha daw ng tao. Ibig sabihin, inaamin ng mga Sumerians, Babylonians at Mesopotamians na galing sila sa serpent. Ang active serpent seeds sa Mesopotamia ay galing na kay Canaan. Kung susundan mo ang genealogy, galing sila kay Ham, ang nanay ni Ham ay sina Ama, at sa taas din na Ama ay si Cain. Balikan natin ang mga Anunnaki. Ipinasa ni Enki ang kanyang kapangyarihan kay Marduk. Si Marduk at ang kanyang alagang serpent na Muskusyo ang sentro ng serpent worship ng Babylonians. Si Marduk din ang naging national god at patron ng Babylon. Yan, luminaw na kung paanong nagkaroon ng serpent worship ang Babylon, Mesopotamia at Sumer. Ngayon, paano ginagawa ang serpent worship at festivities sa Babylonian civilization? Kada taon, ang priest ay nag-aalay ng 2 carved snake sa god of wisdom na si Nabu sa Itemenanke Ziggurat. Maliban dyan, ang mga Sumerians at Babylonians ay may diyosa ng pag-ibig, pagtatalik at pakikidigma. Ang pangalan ng diyosa ay si Inanna. Ang tawag naman sa kanya ng mga Akkadians ay Ishtar. Sa Greek naman ay Aphrodite. At pagdating sa Rome ay naging Venus. Iisa lang po ang pinanggalingan niyan, si Inanna or Ishtar, kung saan ipinangalan ang Ishtar Gate ng Babylon. Meron ding isang terracotta relief mula sa panahon ni King Hammurabi, 1792 hanggang 1750 BCE. Ang tawag dito ay Queen of the Night at pinaniniwala ang depiction ito ni Inanna. Ano ang ginagawa ng mga priestess ni Inanna or Ishtar? Sa panahon ng sikretong pagriritual, ang mga priestess ni Inanna o Ishtar ay nagsusuot ng scarlet na kulay ng damit.
Sila ay makikipagtalik sa mga hari at mga dignitaries mula sa iba't ibang bansa upang magkaroon ng mga anak sa hari. Ang mga anak ng priestesses na ito ang naging future kings and queens ng mga makapangyarihang bansa. Itinuturing silang royal serpent bloodlines. Kung medyo mabilis po kayong mag-isip, ngayon pa lang, mapapag-ugnay nyo na kung paanong nakontrol ng serpent seeds ang pinaka-powerful na mga bansa. Simple lang, ang serpent seed na anak ng mga priestesses ang naging tagapagmana ng kaharian. Yan ang trabaho ng mga priestesses ni Inanna. Kung titingnan sa isang aspeto, para na rin nilang nasakop ang isang bansa dahil ang magiging hari ay Babylonian. Dahil naiintindihan nyo ang serpent seeds, ngayon pa lang natatanaw nyo na ng malinaw ang Book of Revelation kahit nasa Genesis pa lang tayo. Ang gawain ng mga priestess ng Babylon ay tugmang-tugma sa sinasabi ng Book of Revelation, chapter 17, verse 2. With her, the kings of the earth committed adultery, and the inhabitants of the earth were intoxicated with the wine of her adulteries. Verse 3. Then the angel carried me away in the spirit into a wilderness. There I saw a woman sitting on a scarlet beast that was covered with blasphemous names and had 7 heads and 10 horns. The woman was dressed in purple and scarlet and was glittering with gold, precious stones, and pearls. She held a golden cup in her hand filled with abominable things and the filth of her adulteries. The name written on her forehead was a mystery, Babylon the Great, the mother of prostitutes and of the abominations of the earth. Ang sinasabi ng Revelation na ang mga hari daw ng mundo ay nakipagniig, fornication, adultery, dito sa harlot woman ay tila hindi lamang symbolic kundi literal na nangyari mula pa sa ancient Babylon. Nagtutugma at iisa ang sinasabi ng history, archaeology at Biblia. Ngayon, nagkaroon ba ng banggaan sa pagitan ng ancient Babylonians at lahi ni Shem? Yes. Nilusob ng Babylonians ang Israel at winasak ang templo. Kinuhang bihag ang mga Israelites na lahi ni Shem. Sa panahong yan nangyari, yung inilagay si Daniel sa yungib ng mga leyon. Yan ang panahon na muling natupad ang sumpa sa Genesis. I will put enmity between your seed and the woman's seed. He will crush your head and you will bruise his heel. Ngayon, mag-pass forward tayo. Sino ang sumalo ng culture ng Babylon? Greece. Pinaghalo-halo nila ang belief system ng Egypt at Babylon at yung sa kanila. Beware, maraming modern religions ang tumangkilik ng Babylonian worship. Nasa kanilang mga songs of praise, bukang bibig nila ang mga blasphemous at abominations na ipinagbabawal sa Biblia. Dahil dyan, may mahigpit na babala sa Biblia, Revelations chapter 18 verse 4. Then I heard another voice from heaven, "Come out of her, my people, so that you will not share in her sins, so that you will not receive any of her plagues." Yan po ang warning po sa atin. Lumabas daw tayo sa Babylonian system. Kung yan man ay religion, civilization, ideology, o kung ano paman. Come out of her, my people. Yan po ang ibig sabihin ng Revelations chapter 18 verse 4. Ang snake or serpent worship at divination ay kumalat. Meron sa Mesoamerica, prominente din sa mga Aztecs, meron sa China, Cambodia, Africa, at halos buong mundo. Very logical to assume na lahat yan ay nagsimula sa oldest human civilization sa Mesopotamia pagkatapos ng baha. Kung ang mga date niyan ay mas matanda pa sa baha,
then iisa lang ang pwedeng panggalingan, ang civilization ni Cain na inilubog ng baha. Gaya ng sinabi natin kanina, kailangan nating mag-focus sa Greece dahil sila ang sumalo ng Mystery Babylon. Katunayan, tinangka pa ni Alexander the Great na muling itayo ang Etemenanke Ziggurat o yung Tower of Babel. Ngayon, ipapakita namin kung paanong nag-integrate ang Serpent Seed Civilization sa mga Greeks. Importante yan dahil ang mga Greek ang nagsalin ng Old Testament at sinasabi ng mga Western scholars na ang original New Testament ay Greek. Kung i-research nyo naman, ang cradle of Western civilization ay Greece. Ang Minoan civilization ang pinakauna at advanced civilization ng Europe. Ilalahad namin ang serpent worship ng mga Greek at pagkatapos may ipapakita kaming isang pangyayari sa Biblia na sobrang Greek ang pagkakagawa. Ang Greek oracles ang nagpatuloy ng tradisyon na pagsamba sa Egyptian cobra goddess na si Wadjet. Huwag pong kalilimutan na Egypt at Babylon ay iisa lamang kung pag-uusapan natin ang snake worship. Kung ano ang meron sa Egypt, yun ang nagsimula sa Babylon ni Nimrod. Isang napakapopular na pangalan sa ancient Greece ay si Alexander the Great at ang kapatid niyang si Cleopatra. Ang nanay nila ay si Olympias na asawa ni King Philip II noong 357 BCE. Si Olympias ang naging Queen of Macedonia. Ayon kay Plutarch, isang 1st century AD biographer, si Olympias ay isang debotong miyembro ng cult of Dionysius na sumasamba sa ahas. Kilala si Olympias bilang isang mahusay na snake handler sa ancient Greece. Ayon mismo kay Olympias, ang ama ni Alexander ay si Zeus na nag-anyong serpent o snake. Ang kwentong yan ay pinaniwalaan ni Alexander dahil ganyan din ang sinabi sa kanya ng isang Egyptian oracle. Sinabi natin sa naunang video na ang serpent civilization ni Cain na muling binuhay ni Ama pagkatapos ng baha ay nasusuklam sa Creator at sa seeds of the woman. Gagawin nila ang lahat ng abominations, blasphemies, at panlilinlang sa mga tao bilang pagre-rebelde sa Elohim. Gumawa din sila ng sariling version ng creation at ang bida ay ang serpent. Nabanggit na namin yan sa nakaraang video, ngunit bilang pagbibigay diin sa ginagawa nilang snake worship, muli naming babanggitin dito. Sinasabi ng mga Greeks na ang serpent ang nagbigay ng kaalaman sa mga tao upang makalaya sa sakim at malupit na iluhim. Para sa mga Greeks, ang serpent ang nagbibigay ng kalayaan, karunungan, kagalingan at kaligtasan para sa sangkatauhan. Yan ang kanilang iniingatang doktrina habang tinatranslate nila ang Biblia mula sa Aramaic Hebrew papunta sa Greek. Ngayon, bibigyan namin kayo ng palaisipan. Sa Genesis, ang serpent ay nauugnay sa panlilinlang, kapahamakan at kamatayan ni Adam and Eve at ng buong sangkatauhan. Ang icon ng fall of humanity ay ang serpent. Ngunit, pagkatapos ng baha, bumangon ang Zeus religion ng mga Greeks. Ginoglorify nila at sinasamba ang serpent. Para sa kanila, ang serpent ang nagbigay ng wisdom, karunungan, at kaligtasan. Katunayan, ang serpent ay simbolo nila ng kalusugan at kagalingan. Kumusta naman ang credibility ng mga Greek translators ng Biblia? Hindi ba't kahit ang Nephilim na ang ibig sabihin sa Hebrew ay fallen ones, ay ginawa nilang gigantes o giants para hindi raw maapektuhan ang kanilang mga gods and goddesses? Paano kaya kung ang sinasamba nilang serpent naman ang apektado? Hindi kaya baguhin din nila ang totoong nilalaman ng Biblia? Ito ang $1,000,000 question.
Totoo kaya ang pagkakasali na serpent o snake nga ang ipinagawa kay Moses na itinaas niya upang makaligtas sa tiyak na kamatayan ang mga Israelites na natuklaw ng mababangis na ahas? Yan po, ang kwentong yan ay matatagpuan sa Numbers chapter 21 verse 4 hanggang 9. Ngayong kilala nyo na ang mga Greeks, isipin niyong mabuti ang issue na nasilip ng Ophirian Heritage. Abangan niyo po ang natatangi o special edition kung saan hihimayin natin ang issue na yan. Importante po yan dahil ang hawak nating Biblia ay gawa ng mga Greeks. Muli po kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa Ophirian Heritage. Hanggang sa muli, be blessed, Ophirians! Kung kayo po ay naliwanagan at nasiyahan sa inyong mapapanood, paki-like and share lang po. Follow the link po. Nasa baba lang. Thank you po.